So what is up mga dre? Welcome nga sa day 15 na aking fitness journey 100 days. Sabi nga nila, wala kayong pakialam kung ano man yung ginagawa mo sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. So nabasa nyo na nga ba mga dre? Nasa wall ko. So parang may kakaiba mga dre, di ba? Talagang may kakaiba kasi nagputi tapos nag-abs. Mapapalo talaga ako niyan pag uwi. So yun na nga mga dre, meron nang bash sa akin na nagsabi na kahit ano healthy daw, kahit anong gym, mamamatay din tayo. So yun nga mga dre, wala namang problema doon kasi pare-parehas naman tayo, doon lang din tayo tutungo kung saan man yung sinasabi niya. Pero ang sinasabi ko lang, baka naman pwede mong pahalagahan yung katawan mo kasi kahit papaano, regalo sa'yo ng Panginoon Diyos yung katawan mo. Ikaw nga na bilang tao kapag nagregalo ka tapos pinahalagahan yung niregalo mo, tuwang-tuwa ka na. Paano pa yung katawan mo na iniregalo sa'yo tapos pinahalagahan mo? Siyempre matutuwa sa'yo si Lord siyempre. Samahan mo na rin ng konting pananalig. So magsimba ka, baka kailangan mo malihu ng holy water o kulang ka sa aruga. So yun na nga mga dre, mabalik tayo dito sa workout. Yung workout nga natin na to, shoulder mga dre. So story time na lang mga dre. Bakit nga ba hatred ng Pilipino na lalaki ang nakikita na nagji-gym ang kapwa nila lalaki? Parang sinasabi nila, minsan sinasabihan pa nila na bading na nagji-gym, nagpapalaki ng katawan. So yun nga mga dre, hindi nyo kasi naiintindihan kapag hindi pa kayo napapasok sa ganitong sitwasyon. So ako, bilang negosyante, bilang napakarami kong oras na bakante, healthy na sa akin na mag-gym kasi yung tumatakbo sa isip ko kung paano ako mag improve sa sarili ko, hindi kung paano ako mag improve sa kapwa ko, kung paano ako mga apak ng tao. So hindi ko naman sinasabi na huwag kayong mga apak ng tao. Mga apak kayo ng tao kung gusto ninyo. Wala namang problema sa sarili yan para mas mabilis kayong umangat mga dre. Mas mabilis talagang umangat pagka nang-aapak ng tao. Lalo na kapag nagji-gym ka tapos mga apak ka ng tao. Kasakit laang. Ang lala, di ba? Ang lala na sa SOCMED ngayon mga dre. Kumbaga, hindi na lahat ng nakikita mo sa SOCMED totoo. One time mga dre, mag-edit ako ng video na may mga AI tapos napakarami ng comment, napakarami ng share. Naniniwala sila tapos naiiyak-iyak pa sila dun sa AI. So hindi totoo yun. Napakarami na naloloko ng AI ngayon. Paano pa kung medyo maging mag-advance pa. So tayo mga tao, maging matalino tayo sa mga nakikita natin. Kaya naman siguro ginawang dalawa yung tenga, tapos dalawa yung mata para balansehin lahat ng mga bagay na nakikita mo, tapos lahat ng naririnig mo. Siguro yun yung purpose doon kasi pangit din naman kung isa lang yung mata mo tapos isa lang yung tenga mo. Ano ka Cyclops mga dre. So matatawa ka nga sa social media kasi tinuturuan mo na sila kung ano yung mga tamang form, kung paano yung mga ideas sa pagbubuhat. Tapos makakakita sila ng AI o kaya babae na nagtuturo. Lalo na yung babae, medyo nagpapakita ng wet packs, medyo nagpapakita ng boobs dyan mga dre. So yun pa rin yung papanoorin nila, may makikita ka pa nga, nagko-comment na kapag ako ang umano dyan, kulata yan. So nakikita nyo kung gaano ka-toxic yung Pilipino mga dre. Sabi ko nga, bago ka humiling ng pagbabago, baka naman pwede sa sarili mo i-apply muna yung pagbabago. So, ayun nga mga dre, sabi nga ng misis sa wala naman akong pakialam sa mga workout mo na pinopost. Hindi ko nga pinapanood yan. So siguro di mo pinapanood to kasi di mo pa kailangan. Pero pagka dumating sa point na nakikipag-ubusan ka na ng pera tapos hinihilingan ka na ng doktor kasi sa doktor at doktor ka lang din naman pupunta kung paano ang gagawin mo para gumaling yung sakit mo. So dadating sa point na sasabihin ng doktor, kailangan mo mag-ehersisyo o kailangan mo ng mga weight training, kailangan mo ng mga jogging, mga cardio. So kasi nakikipag-ubusan ka na ng pera sa gamot para lang gumaling. So sasabihin ng doktor, kailangan ng ehersisyo, sabayan mo ng mga healthy na pagkain. So ending, ganun din, babalik ka rin sa ganito sa basics. So ako hanggang maaga, ginagawa ko na sa sarili ko. So baka naman sakaling pala rin, ma-extend yung buhay o humaba-haba yung buhay dahil sa mga pinagagawa dito. So swerte na rin mga dre. So yun nga mga dre, nasa day 15 na ako ng aking workout in 100 days. So sa day 30 mga dre, medyo mag-iiba yung routine ko. Siguro magdadagdag na ako ng abs kasi gusto ko ulit magka-abs. So gagawa nga ako ng video, napapakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko noon, bakit ako nagka-abs. Noon wala akong supplement mga dre. So wag niyo sasabihin sa akin na genetics talaga na may abs kami. Wala kaming abs mga dre. Pero yung katawan namin fit. Yun yung genetics namin mga dre. Kapag hindi ako nagji-gym, pumapayat ako. So yun mga dre, magkakaiba tayo ng genetics. Yung iba pag hindi nag-gym, tumataba. So papakita ko sa inyo kung paano ako nagka-abs, kung ano yung mga ginawa ko, tapos kung ano din yung mga kinain ko mga dre. So baka naman pwede ako makalambing ng palo. Tapos like naman o kaya heart man lang dito sa post ko na to mga dre. So wala namang mawawala sa inyo kapag ganun.
So salamat pa rin sa mga nanonood mga dre. So day 15 na ako. Susunod ko na day 16. Sana panoorin nyo pa rin hanggang maging 100 days.